sa bawat isa, magkamayan tayo, magkamustahan po tayo. And syempre, magngitian tayo. Smile! Di mag-ibigil ang
tayo po'y magbigay sa Kanya ng pag-awit. So, sa pagbigay ng awitin na to, ibalik natin ang para sa Kanya. Kalimutan muna natin ang kahit anong problema sa ating buhay. Dahil alam natin, ang Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng gabay. At sa Kanya lamang natin matatamo ang lahat ng katagumpayan. Itaas natin siya sa ating buhay. Tuhod at panalangin, di mo ako iiwan. Jesus, ika'y naiyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos sumabati sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basa.
Nagsusumamo kami, O Panginoon. Bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na umusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan, hanggang buwang iyong pagmamahal. Sa'yo tumuon ako'y magtitiwala. Yes, Lord. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. Ang kapayapaan sa piling mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan, di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, na di ka nagbabago. Wala nang mapatay sa pag-ibig mo, salamat sa biyaya pagpapala mo. Ika'y kalakasan na kaagay ko. Ako'y namamahal sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri alay sa'yo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan.
naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang aming manggagamot, Panginoon. Ikaw ang dakilang manggagamot namin, Panginoon. Dahil, Lord, naniniwala din kami na Ikaw ay nagpagaling sa mga may sakit doon, Panginoon. And Lord, naniniwala din kami na hanggang ngayon ay Ikaw pa rin po ang dakilang manggagamot namin, Panginoon. And Lord God, din sa bawat isa na may pangangailangan, spiritually, financially, Panginoon. Even Lord God, sa mga pangangailangan din sa mental, Panginoon. Even Lord God, sa emotional, nahihirapan kami. Lord, dalahin po namin na patuloy na Ikaw pa rin yung mag-sustain. Ikaw pa rin, Lord God, mag-renew, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin namin, Lord God, patuloy ko kami patuloy na iyong pagmamahal. Surround us, Lord God, with your protection. Even, Lord God, ay provide mo ang lahat din ng pangailangan ng bawat isa. Lord, without you, we are nothing. So, dalangin namin, Panginoon, sa oras na yun, Lord, ikaw ang patuloy na kumilos sa bawat isa. Lord, ikaw ang patuloy na kumilos sa bawat isa. Sino man din po, Panginoon, ang napapanghinaan ng loob, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na bigyan niyo rin sila ng lakas. At patuloy na umabot, Panginoon, sa panghinaan. Tawag siyang patuloy na mag-strengthen sa bawat isa. Lord, salamat ng marami. At sa lahat din ng aming mga tagadala, Lord, we lift it up to you. Lord, nililift up namin sa inyo ang aming mga buhay. So Lord, continue to move, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At patuloy ka rin, Lord God, ang kapapulihan sa bawat isa. Salamat ng marami sa iyo ang mataas na papuri. Pasasalamat sa pangalan ng Jesus we pray. Amen. Yes po. At tayo po'y magbukas ng ating Biblia sa 2 Peter chapter 3, verse 8 to 18. Okay po. But do not forget this one thing, dear friends. Without the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heaven will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly. As you look forward to the day of the God and speed is coming, that they will bring about the destructions of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, where righteousness dwells. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Bear in mind that our Lord patience means salvation, just as our dear brother Paul has wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of this matter. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorance and unstable people distort as they do the other scriptures to their own destruction. Therefore, dear friends, since you have been forewarned,
Be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position, but grow in the grace of knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Salamat po. And muli po, magandang hapon sa bawat isa. Are we blessed? Amen. Are we blessed? Amen. Amen. Alright, so before po tayo magsimula, tayo po muna po ay manandali ang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat, O God, na narito muli kami upang sa ganon ay makarinig ng inyong banal na salita. Kumilos ka sa amin at patuloy na ituro mo kung ano po yung mga bagay na gusto mong ituro sa amin sa hapong ito. Continue to bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So before po natin pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon, let us imagine a classroom na ano po nakikita natin dyan? Magulo. No, let us imagine a classroom na si teacher umalis. At ang sinabi po niya ay babalik siya. Sinabi niya, I will come back. Some students, nandun yung disiplina. Some students, prepared sila. Nag-aaral sila. Patuloy sila nag-aaral. And some students, yung mga prepared pala, yung mga nag-aaral, sila yung mga naniniwala na babalik si teacher. And then, yung mga estudyante na hindi naniniwalang babalik si teacher, nandyan ang maingay, distracted, careless. Ibig sabihin, hindi po sila handa. Kasi hindi sila naniniwalang babalik si teacher. Here comes a time na biglang bumukas ang pinto. Ano po kaya ang makikita natin? Makikita po natin yung pagkakaiba ng prepared tsaka sa hindi prepared. Tama po ba? Makikita natin na kapag pumasok si teacher, yung mga patuloy na nag-aaral, prepared sila. At yung mga noisy, careless, distracted, hindi sila prepared. Tama po ba? And the same way po, Jesus also promised that He will return. No? Nandun po ang pangako ng Panginoon din na siya rin po ay babalik. Tayo po ba ay isa sa naniniwalang babalik si Kristo? Or tayo yung isa sa mga hindi naniniwala sa pagbabalik ni Kristo? Naniniwala po ba tayo babalik ang Panginoong Jesus? Amen. Amen. So in that time, hindi na po yung tanong natin is kung babalik siya. Kasi naniniwala tayong babalik siya. Tama po ba? Ang tanong po dyan is, how will Jesus find us when He comes? Paano po kaya tayong madadatnan ng Panginoong Jesus? Prepared po ba tayo or hindi? Handa po ba tayo or hindi? No? Kasi po, ang pagbulay-bulayan po natin sa hapon ito is about living ready in a passing world. We believe na sa mundong ito, lilipas ito eh. Tama po ba? Lilipas ang mundong ito. So in Tagalog, sabi dyan, pamumuhay na handa sa mundong lilipas. Ang tanong, handa na po ba tayo? Amen. Okay. And ang passage po natin ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 3, verses 8 to 18. No? And ang book po na ito, the whole 2 Peter, is sulat po ni Peter. And ang purpose kung bakit po ito sinulat ni Peter, is para ituwid ang mga maling gawain o maling mga turo ng mga mapagkunwari. No, ito yung mga napag-aralan po natin ng mga nakarang linggo about sa false teaching.
And ang isa pa pong purpose kung bakit po ito isinulat ni Peter is para din po ituwid ang mga nanunuya o ang tinatawag po na scoffers. Ang scoffers po, sila po yung hindi lang po nagdududa. Sila po yung mga taong hindi naniniwala sa pagbabalik ni Kristo. Sila po yung nangungutya sa salita ng Diyos. Sila rin po yung tinatawanan po nila yung mga naniniwala sa Panginoon. Sila po ang mga scoffers. So, isang purpose ni Peter kung bakit po niya ito isinulat is para ituwid sila. Palalahanan din sila. No? At ang isa pa, purpose kung bakit isinulat ito ni Peter is to remind the believers how to live while waiting for the Lord. Paano tayo mamuhay habang tayo naghihintay sa muling pagpaparito ng Panginoong Jesus. No? So, sa mundong ito, sa passing world na ito, kasi naniwala tayo na temporary lang po itong mundong ito. Lilipas din po ito. How should we live as people who are waiting for Christ? Paano dapat po tayo mamuhay habang tayo'y nag-aantay sa muling pagbalik ng Panginoong Jesus? First one is live urgently because time is short. Live urgently because time is short. Ano po ba ang ibig sabihin ng live urgently? It means to live with a purpose and awareness that time is limited. No? Hindi po yan yung kapag kasi sinabi natin urgent, ano pong mostly na nararamdaman natin? Natatakot, natataranta. No, 'di ba? Nakakagawa tayo ng bara-barang desisyon. Tama po ba? Pero ang live urgently po na yan, ang ibig sabihin po niyan is mamuhay ng may kaseryosohan o mamuhay ng may layunin. No, sa pagsunod din po sa Diyos. At kahandaan dahil po maikli lamang po ang panahon. Because time is limited. So yan po ang ibig sabihin ng live urgently because time is short. Makita po natin sa verse 8. Sabi dyan, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Ano po ang ipinapakita ni Peter po dito? Pinapaalala po ni Peter na hindi po sinusukat ng Diyos ang panahon katulad po ng pagsukat natin. Kasi tayo po mahilig tayong magsukat ng araw, magbilang ng araw, magbilang ng taon. Tama po ba? No, ilang taon na nakalipas, no, sabi din namin ni Pastor, ang bilis ng panahon, 3 years na din pala namin dito. No. So, ang bilis ng panahon. Mahilig tayong magbilang. Pero ang Diyos po, hindi po nagbibilang ng oras. No. And sa verse din po na ito, ipinapakita na iba ang pananaw ng tao sa pananaw ng Diyos. No? Kasi kung titignan po natin sa previous po na passage natin, sa 2 Peter din po, makikita po natin dun yung mga scoffers. Yung sinabi natin kanina na hindi naniniwala sa pagbabalik ni Kristo. There's a time na sabi nila na namatay na yung mga ninuno natin. Narinig na nila before pa na babalik ang Panginoon. Bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesus? So nandun yung question nila na yung pananaw nila na hindi totoo yung pagbabalik ni Kristo. Kasi nga sa haba na ng panahon, bakit hindi pa nagbalik? No? So you mean to say, nakikita nila ang isang bagay base sa kanilang pananaw. But then, ang pananaw ng tao, maging po sa atin, iba-iba tayong mga pananaw. Ibang pananaw po natin sa pananaw ng Diyos. No? And kung titignan natin ang isang bagay ay matagal, mabagal, kagaya ng scoffers na ito, dahil nga sa ang tagal daw ng panahon, no? At hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesus. Kung tayo man din po ay yun din yung tingin po natin, no? Hindi po ibig sabihin na mabagal po ang Diyos. Hindi po ibig sabihin na hindi totoo ang pangako ng Diyos. No? Kasi, sa isang reason kung bakit na
bakit hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesus is dahil may purpose. No? Dahil may purpose. At malalaman po natin yan mamaya. So just because Christ has not yet returned, it doesn't mean that we can relax spiritually. Hindi din po ibig sabihin na hindi dahil hindi pa bumabalik ang Panginoon, magre-relax na tayo, magiging kampante na tayo sa spiritual nating buhay. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. No, sa habang pag-aantay po natin sa muling pagbalik ni Kristo, is may mga bagay din po tayong kailangan gawin. No? And matatakal din po natin yan mamaya. So live urgently because God's timeline is different. But then His promise is certain. Totoo po ang pangako ng Diyos. Hindi po yan mabibigo. No? Sa Psalm 90 verse 4, sabi dyan, For 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past, and like a watch in the night. Ito po'y sulat ni Moses, na sinabi din po niya na ang Diyos po ay hindi limitado ng oras. Hindi po hinahawakan ng oras ang Diyos. Dahil ang Diyos po ay eternal. So, sa Diyos po, wala pong maiksing panahon o wala pong mahabang panahon. Because God is eternal. So, God's timing is different. But that doesn't mean that we have also unlimited time. Limited lang po yung time natin. No? So, we don't compare the timetable of God sa timetable po natin dito. No? And sabi sa verse 9, The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ito po yung dahilan bakit hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesus. That there is a purpose. No? Kung titingnan po natin, hindi pa po pagbabalik ng Panginoong Jesus ay dahil siya po ay mabagal or hindi siya totoo. No? Kundi dahil siya po ay maawain. This shows that God is merciful. Bakit? Titingnan natin, no? Sabi niya, The Lord is not slow in keeping His promise. Instead, He is patient with you. Nag-aantay po ang Diyos sa atin. Not wanting anyone to perish. Nandun yung love niya. Tignan niyo, not wanting anyone to perish. No? But everyone to come to repentance. No? God is merciful. Tama po ba? God is very merciful. No? Kaya, ito po, naghihintay si Jesus upang mas marami pa pong makasalanan ang magsisi at manumbalik sa Kanya. Kasi ayaw po niyang mapahamak ang Kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. Amen. No? So, kaya bilang Kanyang mga alagad ngayon, bilang Kanyang mga lingkod ngayon, no, wag din po nating antayin lang yung pagbabalik ng Panginoon. Wag lang din po nating hayaan umupo na lang tayo at antayin na lang yung pagbabalik niya. No, nandun din yung dapat natin, may kailangan din dapat tayong gawin. Mahalagang gawin. No, to take part of the mission or to take part of the thing na gusto ng Panginoon na mangyari. No, ang lahat ng tao ay humingi ng kapatawaran. And that is also our part. Since po na tayo po ay narito, nakakarinig ng salita ng Diyos, ito rin po yung bagay na gusto din ng Panginoon na gawin din po natin. No? Kasi kung titignan po natin, how can people turn from sin? Kung paano kaya yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, paano sila hihingi ng kapatawaran, paano din sila makakilala sa Panginoon, kung mismo ang buhay po natin ay hindi po natin hinahayaan na gamitin din ng Diyos. No? Paano sila? Family natin, friends natin, mahal natin sa buhay. No? So if God is patient towards sinners, we should urgently proclaim the gospel. Dapat nandun din po yung focus natin, kaseryosohan din po natin na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga nangangailangan. Especially po sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Amen po ba? Amen. No?
Kasi sabi po sa 1 Timothy 2, verse 3 to 4, "This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth." Ang ipinapakita po dito ni Pablo, no, na gusto ng Diyos na lahat po ay maligtas. Ano po ang ibig sabihin po niyan? Hindi po tayo lahat maliligtas. Hindi po tayo lahat maliligtas. May mga maiiwan. Sino po may gustong maiwan dito? May mga tao pong talagang may iwan sa huling pagbalik ng Panginoon. At sila po yung mga taong hindi naniwala at hindi po tumalikod sa kasalanan. No? May gusto po bang maiwan dito? Gusto din po ba natin maiwan ang ating mahal sa buhay? Hindi. Sino po dito ang mahilig magsabi ng saka na lang or next time? Wait lang. Sana huwag po natin itong i-apply dito. Hanggang kailan ang wait lang natin? Hanggang kailan ang saka na lang natin? Hanggang kailan po ang next time natin? No. Ito rin po ay ano din sa akin po, tagos sa puso. No. How many years na naglilingkod sa Panginoon? But then, how long? Yung sabihin natin na sa susunod na lang. Hanggang sa pagdating na ng Panginoong Jesus. Saka lang natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi na po yan o obra. Kasi wala na, late na. No? So if God is giving us time, we must not waste it. Kung binigyan na tayo ng Panginoon ng pagkakataon, kung binigyan na tayo ng Panginoon ng pribilehiyo na magbahagi ng salita ng Panginoon, go! Grab the opportunity. Grab the privilege to share the Word of God. No? Yan po ang live urgently. No? Because sa verse 10, sabi, "But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare." Ang magnanakaw po, hindi po yan magbibigay abiso. Hindi po yan magpapaalam sa'yo na, "Sis, bro, punta ako bukas ha, sa bahay mo magnanakaw ako." No. Ang magnanakaw po, hindi po yan magsiset ng appointment. Wala po yung online appointment. No? Ang magnanakaw po, darating po yan na hindi po natin inaasahan. And the same as true with the Lord. Ang darating po ang Panginoong Jesus ng biglaan. Darating din po siya ng tiyak. Tiyak po talaga na darating siya at hindi po din natin mapipigilan. Hindi po natin pwedeng sabihin na sa pagdating ng Panginoon, sabihin na, "Lord, wait lang, hindi pa po pala ako handa. Lord, wait lang, yung pamilya ko hindi pa po handa. Maging yung mga kaibigan ko hindi pa po handa. Wait lang po, abisuhan ko lang po sila." No! Hindi po yan oobra sa time ng Panginoon. Late na eh. Di po ba? Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. So, if God is giving us the time, let's grab that time. Amen po ba? Amen. Sabi sa Matthew 24, verse 44. Pakibasa po. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Alright. So habang tayo po'y nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, no, habang tayo po ay nasa mundong ito, kailangan po natin maging handa. Dahil hindi po natin alam kung kailan darating si Jesus. No. Kaya live urgently, mamuhay po tayo ng may kaseryosohan at kahandahan. Kung tayo'y tinatawag ng Panginoon na magsisi na tayo. Tumalikod sa kasalanan. Kung tinatawag po tayo ng Panginoon na sumunod sa Diyos, sumunod na po tayo sa Diyos. Kung sinasabi ng Diyos sa atin na maglingkod ka na anak sa akin, maglingkod po tayo sa Kanya. No? Para maging handa din po tayo sa Kanyang pagbabalik. Amen po ba? There is a question here, sabi dyan.
if Christ returned today, would I be ready? Or would I wish I had lived differently? Kung babalik si Kristo ngayon, handa na ba ako? O gugustuhin kong nabuhay na lang ako ng iba? No? That is a searching question na tayo lang po ang makakasagot. No? So habang inaantay po natin ang pagbabalik ng Panginoon, habang tayo'y nabubuhay ng may layunin ayon sa kanyang kalooban, hindi po yan nagtatapos. Hindi po dyan nagtatapos ang ating paghahanda. Dahil ito rin po ay kailangan pa po natin na malaman kung ano po ba yung mas mananatili. Kung ang lahat sa paligid po natin ay mawawala, saan dapat natin ituon ang ating buhay? Saan dapat natin ituon ang ating buhay? Sa eternity. So sabi sa point 2 natin, live eternally because eternity matters. No? Ang live eternally po, ang ibig sabihin po niyan is, it does not only mean living forever in length, but also living in relationship with God. No? So mamuhay magpakailanman kasama ang Diyos, mamuhay ng may isip sa walang hanggan, mamuhay ng may pananaw sa walang hanggan. Mamuhay ay na naghahanda para hindi lang para sa bukas, kundi para din po sa eternity, para sa walang hanggan. Sabi po sa verse 11 natin, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Dito po, sinabi po nito ni Peter, itong patungkol sa pagbalik ni Kristo. No? Ang ikalawang pagparito po ni Kristo ay isang biglaan at kakilakilabot para sa mga hindi po naniniwala sa Kanya. No, ngunit kung tayo po ay may totoong relasyon at may tamang relasyon sa Diyos, tayo po ay magiging handa at hindi rin po tayo magbibigla. No? Kaya habang tayo po ay naghihintay sa pagbalik ni Kristo, kailangan po natin mamuhay ng may kabanalan at may maging katulad ni Kristo. No? Pero paano po tayo mamuhay ng may kabanalan? Paano po tayo mamuhay ng katulad ni Kristo? Ang mamuhay ng may kabanalan po ay paglayo sa kasalanan. Hindi po mamumuhay sa kasalanan at paglaan po sa sarili sa Diyos araw-araw. Tayo po ba, nilalaan po ba natin ang buhay natin sa Diyos araw-araw? May tumango, may tahimik, may ngumiti. No. So, ibig sabihin po nito, itong to live holy and magkaroon ng nakikita dapat yung karakter ng Diyos sa atin is that, ibig sabihin po nito, nandun dapat yung pagsunod natin sa Kanyang mga salita. Pagdepende sa banal na spirito. No? At maging yung yung guarding our heart. No? Pagbantay sa ating mga puso at pagpili sa kung ano yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Ganyan po dapat tayo mamuhay upang sa ganon ay maging handa po tayo sa pagbabalik ni Kristo. No? And ang kabanalan po ay hindi ibig sabihin ay maging perfecto. Kundi ito po ay araw-araw na pagpapasakop at tapat po na pagsunod sa Diyos. No? And sabi natin kanina, godly lives, kailangan makita din yung karakter ng Diyos sa atin. Ano po ba ang mga karakter ng Panginoon? Ang isa pong karakter ng Panginoon, maawain, mapagmahal, banal, tapat, at marami pang mga iba. No? So ano po ang itinuturo sa atin ng Panginoon? 1 Peter 1:15-16 says,
But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. That is one of the character of Christ na kailangan din po natin na may isang pamuhay sa ating mga buhay. Na sana din ito rin po yung nakikita sa atin. No? So, kailangan po natin na magpasakop sa Diyos araw-araw. Amen po ba? Amen. So, habang tayo po'y namumuhay ng may kabanalan at nakikita rin po ang karakter ng Panginoon sa atin, dapat din po tayong sumunod sa Kanya at magpasakop sa Kanya. No? Dahil ito rin po ay isa sa paraan ng paghahanda para sa buhay na walang hanggan. And sa verse 12 and 13, as you look forward to the day of God and its Spirit's coming, that they will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Ipinapakita po dito sa verses na ito na lahat ng bagay dito sa mundo ay temporal. Lahat ng bagay dito sa mundo ay maging walang saysay sa muling pagbalik ni Kristo. So, kailangan po natin na pagtuunan ang mga bagay na walang hanggan at hindi po sa mga bagay na matutupok din sa pagdating ng panahon. No? Ano po ang kinabibisihan ng mga tao ngayon? Busy sa trabaho. Kahit araw po ng pahinga, pilit naghahanap ng sideline. Pilit naghahanap ng part-time. No, nag-iimbok para yumaman. Pero hindi po ibig sabihin yan na hindi na po natin kailangan ang trabaho. Kailangan pa rin po natin ang trabaho dahil ito rin po ay biyaya ng Diyos. Instrumento niya para din po masustentuhan ang ating pangailangan. But not to the point na isinacrifice na din natin lahat maging yung oras ng para sa Panginoon. Not to the point na nakalimutan na din natin siya. And not to the point na mas priority na natin ang work kaysa sa paglilingkod sa Diyos. No? Because sabi po sa Mark 8:36, pakibasa po. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Lagi po natin itong naririnig sa Sunday school preachings, no? Sabi dyan, ano ang mapapala ng taong nasa kanya na ang lahat kung ang kanyang kaluluwa naman ay mapapahamak? Kahit nasa iyo na ang kayamanan, nasa iyo na ang lahat. No? But sorry to tell, wala pong saysayan pagdating ng Panginoong Jesus. Kung hindi po natin siya nakilala at hindi po natin siya natanggap bilang ama't tagapagligtas natin sa ating mga buhay. No? So, kaya ang kayamanan, tagumpay, kapangyarihan, ay wala pong halagayan o wala pong saysayan. Kung ihahambing po natin ito sa buhay na walang hanggan. Sabi nga po nila, ano po ba ang mas gusto natin? Mamuhay tayo ngayon na naghihirap dahil sa paglilingkod natin sa Diyos o yung mamuhay tayo ng naghihirap sa kabila ng panahon? Eternal yun na paghihirap. No? Kung tayo naghihirap ngayon dahil sa Panginoon, sa pagdating ng panahon, tayo naman po ay nagsasaya. Tama po ba? No. Pero kapag inuna natin ang material na bagay dito sa mundo, at sa pagdating ng panahon, no, na pagbalik ng Panginoon, tayo na rin po ay kawawa. Mas masakit yun. Eternal death ang mararanasan natin. No? Kaya sabi sa Colossians 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. No? Kailangan din natin mas isipin po natin, no? Pagtuunan natin ng pansin ang mga bagay na pang walang hanggan. At hindi lamang po sa panandalian. No? Sabi sa the world says, secure your future. Sino po dito ang may savings na para sa future? Wala.
No? Kaya po busy ang mga taong magpakayaman dahil iniisip na po nila yung hinaharap. Tama po ba? Pero sa totoo lang, hindi pa po natin alam kung anong mangyayari bukas. Tama po ba? No? So yan kasi yung mindset ng ibang mga tao. No? Secure, the world says secure your future. But then, God says, pakibasa? Secure your eternity. Kasi kapag na-secure na natin eternity natin, nandyan na, bubuhos naman na yung pagpapala ng Panginoon eh. Ano ang sabi sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lahat din ng pangailangan natin, kapag inuna natin ng Panginoon, overflow ang marireceive po natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. No? So ano mas pipiliin po natin? Yung sinasabi ng mundo o ang sinasabi ng Panginoon? Sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, of course. Amen. And dahil po dito, no, sa pag-secure natin sa eternity po natin, magiging kabilang din po tayo sa mga taong kasama ng Diyos sa Kanyang kaharian ayon po sa Kanyang pangako. No? Sama-sama po ulit tayo doon. And ang tanong, pakibasa po. Am I living today in the way that will matter when I stand before Christ? Namumuhay po ba ako ngayon? Ay, kung harap ako kay Jesus ngayon, malulugod kaya siya sa paraan ng pamumuhay ko ngayon? Malulugod kaya po ba siya sa kung ano yung paraan ng pamumuhay natin ngayon? So, it is, again, a self-searching question, no? Yan. Mahalaga po na nalaman natin na mas mahalaga ang mga bagay na pangwalang hanggan kaysa sa bagay na masisira din. Ngunit ang kaalaman po na ito ay hindi po sapat pa sa paghahanda natin sa pagbalik ni Kristo. No? Ang tanong po ay hindi lamang kung ano ang pinaniniwalaan natin tungkol po sa hinaharap, kundi kung paano din po tayo lumago ngayon. Because as times goes by, nandyan na, surroundings po natin maraming mga tentasyon. Paano po tayo mamuhay na hindi rin po tayo matatangay ng kaaway? Paano rin po tayo mamumuhay na habang tayo naghihintay kay Kristo ay patuloy tayong lumago sa Kanya? Third one is, live diligently. Grow until He comes. No. Mas mahirap po na alam na natin kung ano ang nasa inaharap. Pero mas mahirap kung alam na natin ito at hindi rin tayo lumalago. No. Mas mahirap kasi kapag nandun yung stagnant tayo, may tendency din na tayo rin po ay matatangay ng mga maling katuruan. So, ang sabi po ng salita ng Panginoon, live diligently. Grow until He comes. Ang to live diligently naman po, ibig sabihin ay, it means to live with intentional effort and spiritual discipline. Nandun po yung pagsisikap at disiplina sa spiritual na pamumuhay. At ang isa pa po, keep maturing in our faith. No? Magpatuloy na lumago sa ating pananampalataya. Ano po ang sabi sa 14? So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Ano po ang ibig sabihin yan? Mamuhay po tayo ng seryoso. Hindi po joke ang mamuhay Kristiyano. No? Dapat maging seryoso din po tayo at tapat na huwag din maging kampante. Hindi wag po natin sabihin sa sarili natin na hindi, okay na yan kahit hindi na ako mag-join ng fellowship kasi nagpipray naman ako sa sarili ko eh. That's not enough. How can we grow kung hindi po tayo nakikinig ng salita ng Diyos? How can we grow kung hindi rin po tayo nakikisama na nakikihalubilo sa kapwa nating Kristiyano? Di po ba? Kaya dapat dito po, ang ibig sabihin po niya ng spotless,
blameless and at peace with Him, manatili po tayong malinis. Ibig sabihin, huwag na po tayong bumalik pa sa kung ano yung dumi natin noon. Because we are a new one. No, binago na po tayo ng Panginoon. Talikuran ang kasalanan. Kailangan din pong maayos ang ating mga puso at maging tama ang ating relasyon sa Diyos. Kapag siya po, upang sa ganun, kung siya po ay babalik, handa po tayo. No? And 17, sa verse 17, sabi niya, therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. No? Klarado po ang sinabi dyan. Tayo po ay inabisuhan na. Tama po ba? Maraming mga false teachings ngayon. Maraming mga pumapagkunwari. No? Marami tayong makikita na hindi kami lang ang tama. No? Ang Diyos namin mas tama kaysa sa inyo. Sila may tama. Sila yung may tama. Kasi, no? Kasi ang totoo naman, Diyos ang makapangyarihan eh. Diyos ay totoo. No? Ang Diyos po ba natin ay totoo? Amen. Amen. No, so sabi dyan, naabisuhan na tayo na may mga maling katuruan. So, ang sinabi ni Peter dyan, be on your guard. Kailangan po natin mapagbantay at maging matatag sa ating pananampalataya. No, so, wag po natin hayaan na tayo rin po ay malinlang ng maling katuruan. No? O sa mga kasalanan din po na nasa surroundings po natin. Upang sa ganon ay hindi rin po tayo mawalay sa pundasyon po natin, which is Christ. Tama po ba? No? Kaya kailangan natin mas anuhin po natin na bantayan po talaga natin ang mga puso natin. Bantayan natin ang buhay natin by the Word of God. No? Yung helmet ba ng salvation nating natutunan nung camp. Armor. No? And then sa verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. No, grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Upang hindi rin po tayo matangay ng kaaway, para hindi rin po tayo malamig sa presensya ng Diyos, hayaan po natin na tayo ay lumago sa patuloy po na umasa sa Panginoon. Patuloy na magtiwala po sa Kanya. Ipakita natin ang katangian ng Panginoon sa ating buhay at mamuhay po tayo para sa Kanyang kalwalhatian. No? Because in Hebrews 6:11-12, pakibasa po. One each of you to show his same diligence to the very end, so that what you fully realize. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Sabi po ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, huwag tayong maging Lazy. tamad. Sino pang tamad dito? Kaya sa pagdating ng linggo, kahit po na malamig at medyo kinakatok tayo ng tamad, gumising po tayo. No, huwag po tayong tamarin. No. So hindi po gusto ng Diyos na tayo po ay tamarin. Hindi rin po niya gusto na mapabayaan din po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. No. Kaya habang tayo po ay naghihintay sa pagbalik ni Kristo, gusto po ng Diyos na tayo po ay tuloy-tuloy na magsisikap hanggang po sa Kanyang pagdating. No. So sa live diligently, meaning to say, hindi po tayo dapat manatiling stagnant. No. Wala pong nangyayari kapag stagnant tayo. May tendency na imbis na aangat tayo, mas lalo pa tayong nahihila. Ang gusto po ng Panginoon, kailangan din lumago tayo. Sa live diligently, huwag po tayong maging tamad o maging kampante sa kung ano na yung meron tayo. No? And then naway patuloy din po tayong lumago sa biyaya, kaalaman, at maging sa pagsunod kay Kristo. No? At maging
maging katulad po tayo ni Kristo araw-araw. Hindi lamang po ngayon, no, sabi nga nila, Monday to Saturday makadiyos tayo, pero Monday to Saturday hindi tayo makadiyos, pero sa linggo makadiyos tayo. Tama po ba 'yun? No, hindi dapat araw-araw nakikita sa atin yung karakter ng Panginoon. Because that is also a sign na tayo rin po ay lumalago sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi sabi nila sa quote, waiting time is growing time. Time. Waiting time is growing time. So habang tayo naghihintay, naway patuloy tayong lumago. Amen po ba? Amen. Amen. And ang question po natin dito is, pakibasa po. Jesus comes back now. Will he find me spiritually growing or spiritually drifting? Okay, kung babalik si Jesus ngayon, ako ba ay lumalago or unti-unting lumalayo sa Kanya? Kung babalik ang Panginoon ngayon, or kung hindi man siya babalik, kung tatanungin ng Panginoon ngayon sa iyo yan, tayo po ba ngayon ay lumalago o tayo ay paunti-unting lumalayo? No? So sana, itong mga tanong na ito is nag-encourage sa atin at nag-motivate sa atin na patuloy din tayo mag-seek pa ng salita ng Diyos upang sa ganun ay hindi rin po tayo lumayo sa presensya ng Diyos. Amen? So the world is passing. Lilipas ang mundo at babalik ang Panginoon. Will we be found ready? Handa po ba kaya tayo? No? Handa po ba kaya tayo? So in this passing world, how should we live while waiting for Christ? Live urgently, live eternally, and live diligently. Nawa, ang salita ng Panginoon ay patuloy na nagpapaalala sa atin. Iwan ko po itong last verse natin sa bawat isa sa atin. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Naway patuloy po tayong lumago sa biyaya, sa pagkakilala natin sa Panginoon at tagapagligtas natin na ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin sa hapong ito at tayo pong tumayo at tayo'y manalangin. Yes, so God, maraming salamat Panginoon sa mga salita mo. Salamat o God sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin kung paano kami mamuhay ng handa, Panginoon, habang kami nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Lord God, kung kami man ngayon ay hindi pa ready, help us, O God, to become ready. Help us, O God, to continually put yung trust namin sa inyo, to put our lives to you. Na ikaw lamang po ang sandigan namin araw-araw. Continue, O God, to help us to live urgently, na may kaseryosohan din na patuloy na sumunod sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang bawat isa sa amin na patuloy din naming ibahagi ang salita mo, especially sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa inyo habang may oras pa, Panginoon. And also, Lord God, continue to teach us na mamuhay na may pananaw sa pangwalang hanggan at hindi rin po kami mag-focus sa bagay na maging walang saysay din sa muling pagbabalik. Ituon niyo po, Panginoon, tulungan niyo po kami, ituon namin ang focus namin sa mga bagay na walang hanggan, O God. And continue, O God, as well to help us grow more deeper and deeper sa salita mo, Panginoon. Yes. At
upang sa ganon, hindi rin po kami matangay ng mga maling katuruan at hindi rin po kami matangay sa anumang pong mga kasalanan, tentasyon na nakasuran po sa amin. Lord, continue to help us na patuloy na mag-focus din sa kung ano yung mga pinapagawa mo sa amin. Bless each and every one and continue, O God, to be the center of our lives, O God. So while we're waiting, Lord, we hope, Lord, that natulungan niyo po kami din na patuloy na mag-grow, O God. Lord, nothing is impossible to you. Nothing is impossible to you. And Lord, your promise, we hold on to your promise na kung kami patuloy na mamuhay, to live urgently, live diligently, and live eternally, Lord, pangahawakan namin yung pangako mo na kasama mo kami sa kaharian mo, Panginoon. Because, Lord, you said, you make a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Lord, we also pray na kami rin po ay kabilang dito, Panginoon. Dahil sa biyaya at grasya mo, Panginoon. So, Lord, we thank you so much, God, for everything. Thank you so much for your word. Continue, O God, to bless your word na patuloy din namin ito ma-share din sa mga mahalin po namin sa buhay. To you, all the glory and honor, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo